Samantala muna ang 85 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Kasunod ito ng inilabas na temporary restraining order ng Pasig City Regional Trial Court. Pinagbigyan ng korte ang hiling ng dalawang kumpanya na maglabas ng TRO. Epektibo ito hanggang August 13 at magkakaroon ng hearing sa Lunes, August 3. Dahil dito, balik sa 695 pesos ang minimum wage ng mga nasa non-agricultural sector at 658 pesos para sa agri, retail at small manufacturing sectors sa Metro Manila. Aminado si DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na nalungkot siya sa utos ng korte pero susundin nila ito. Pumalag dyan ang ilang labor groups. Kine-question din namin yung agarang issuance ng TRO ng Pasig RTC dahil tingin namin walang basihan para mag-issue ng TRO because kung gusto nilang may questionin dun sa wage order, dapat umakyat sila sa NWPC. Isa po itong malaking sampal, insulto po sa mga manggagawa at sa mismong institusyon po ng gobyerno patungkol sa pagtatakdaan ng sahod. Ano ka ba naman, Secretary Tolentino? Secretary of Labor ka. Dapat, proteksyonan mo yung mga manggagawa. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante? Napakalaking pananarantado ito sa mga manggagawa. Para makuha naman ang panig ng mga employer, makakausap natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis, Presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa mga nakikinig sa atin. Sir, ano po ang opisyal na posisyon ng ECOP dito sa TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa implementasyon ng 85 pesos na wage hike sa NCR? Alam mo, doon for the first time, doon sa Regional Wage Board, nag-dissent ang ECOP doon sa utuhan, ano? Dahil yung computation, hindi kami nagkasundo sa computation, ECOP, ang posisyon namin, computation namin ay 50 lang pesos, ano? Pero nagbutuhan, natalo kami, ang nanalo yung labor, tsaka yung government agencies sa 85 na 60 at 25. Ang ano namin doon, although hindi kami nag-dissent kami, we respect the decision kasi yun naman talaga yung proseso, no? And we respect that at susundin namin. Ngayon, mayroon nag-fight nga sa RTC. Tingnan natin kung anong wala naman tayo magagawa. Maghintay tayo kung anong desisyon ng RTC. Pero sir, ano po yung pangunahing dahilan ng ilang negosyo at petitioner kung bakit nga hindi pa kaya sa ngayon itong 85 pesos? Alam mo kasi, sa NCR lang yan, pero bibigyan kita ng overview. There are 52 million workers in the labor market, 84% of that is done sa informal sector and yung 16% done sa formal sector. Yung mga informal sector hindi entitled sa mga benepisyo yan ng DOLE, ng dahil sila wala namang mga employers. Sino ba yung mga yan? Mga farmers, fish and folks, mga market vendors, tricycle drivers, jeepney drivers, ala naman sila ng salary, no? Doon naman sa 16% sa formal market, ang mga kumpanya yan, 90% micro. Micro, 8% is small, only less than 2% yung medium tsaka large, no? So we're talking now of yung 90% na micro and medium, wala pa yung increase sa salary. Hirap na dahil sa inflation, napakataas, taas ang gasolina, taas ang elektrisidad. So hirap na sila talaga. So talagang umaangal doon sa taas. Pero yun nga, diba, sa proseso, yun ang lumabas out of the remember,
out of the 52 million workers, mga 4%, mga 44 million lang ang entitled sa minimum wage. Ngayon, kung kakaroon ng matutumbok yung yung dinisukit yung ibang distortion, maabot ng almost 5 billion sa buong Pilipinas. In the meanwhile, laging pinagtataas yan taon-taon, naiiwanan yung iba. Naiiwanan yung 80%, yung 84%. Ang nangyayari, nagtataas ng presyo yung mga kung hindi lang pinapatong yung taas ng sweldo sa presyo nila, kung hindi na kayang maitaas yung presyo, diba, bawas ng tao, o kung iba, nagsasara na lang. Yun ang istorya. Kaya talagang napakahirap na magtaas sa sweldo. Madaling sabihin yung para sa benepisyo ng mga manggagawa, pero kung konti lang manggagawa na bibenepisyuhan. Ganun pa man, yung wage board, ang nilirespeto namin, talagang pinakamalapit sa katotohanan. Taon-taon ginagawa nila yan at pinag-iisipan mabuti at may mga formula. Hindi kami pumayag, hindi kami boto sa 85 pesos dahil hindi nila na-consider sa computation. Nasa wartime tayo. Extraordinary inflation, extraordinary yung mga dislocation ng So, kaya kami, inaano namin, not more than 50 sana. Pero ganoon pa man, kung natalo kami rin sa proseso, dinirespeto namin. Ngayon, dumaan sa korte, hindi ko alam kung bakit sa korte napunta. Dapat sana appeal sa DOLE, sa wage board. Anyway, whatever it is, hintayin lang natin yung decision. With this, though may TRO, pag nagtuloy-tuloy po ito long-term, ano po ang pwede or posibleng epekto nito kung talagang tuloy na po yung 85 pesos? Ano yung pangamba rin ng mga negosyante? Yun nga sinasabi ko, even without that, hirap na yung mga negosyo, lalo na yung small. Sabi ko nga sa'yo, naiiwanan yung mga informal sector, tapos tataas yung sweldo, baka worried niya ang Bangko Sentral, na it might affect even inflation, baka dagdag pa sa inflation natin ilalo ngayon. Medyo bumababa pa nga na sana, tumataas na naman yung fuel, saka inflation, nag-ano na naman. So, yun ang problema. Marami riyan, mahihirapan talaga. So, although ang nagsampa po nito ay dalawang kumpanya lang. So nagkaroon po ng TRO talaga sa pagtataas po ng aumento. May mga kumpanya na raw po nakapagbigay ng unang tranche ng aumento. Siguro, depende na. Pakilagay ko, kung ang magiging desisyon ng korte niyan, hindi nila pakikialaman at tama yung proseso, bigay na yung aumento na yun. Yun naman hindi pa nagbibigay, mabibigay sila in the future. Mapwera lang kung i-reverse yung decision na yun na medyo I doubt very much kung pakikialaman ng RTC yan. Meron po ba ring intervention o mga hakbang ang ECO para mapataas yung capacity to pay ng mga employers? Concern din naman po kasi sa mga manggagawa yung magkakaroon sila ng sapat na living wages sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin. Totoo yun. Kaya sinasabi nga namin, yung sabi ko 90% doon sa mga micro, kumpanya, 8% yung large. Yung medium at large, mahaba ang PC niyan. Mataas pa nga ang binibigay niyan sa hinihingi Pero yung micro, pasweldo lang dyan, linggo-linggo, buong-buwan, problema na. Nung pag-Christmas ka, 13-month pay, di ba ibigay talagang hirap. Kaya nga dapat yan, intervention ng gobyerno kailangan. Hindi naman kaya sustunehan ng gobyerno yung 47 billion na hindi tumatanggap ng aumento. Nag-aabang yan. Yung mga farmers, yung mga fisher folks, yung mga ano na yan, naiiwanan. Yung minimum wage earner, although hindi sapat sa living wage,
At ang definition ng minimum wage, hindi naman living wage yan. Iba yung living wage sa minimum wage. Ang minimum wage is entry level sa kumpanya, no? Para sa mga bagong graduate, para hindi abusuhan ng mga employer. Ang living wage, yung nakita ng buong pamilya, bumubuhay sa pamilya ng 4 na 5 tao sa pamilya. Halimbawa, yung asawa, minimum wage earner lang, yung babae, nagtatrabaho nyo, pero isa nagtatrabaho, kasama yun. O yung babae, nagbebenta ng ano, luluto, namamlansya, yun, naglalaba, o meron silang kaprasong bakuran, nag-aalaga ng itik, baboy, manok, nagtatanim ng gulay, kasama yun. At yung binibigay na benepisyo ng gobyerno sa education, sa health, kasama yun. Yun ang living wage. Hindi po pwedeng isama mo yung definition ng living wage sa minimum wage. Iba talaga yun. Panghuli na lamang po, sir, ano ang ating mensahe? Anong mensahe ng ECOP sa gobyerno at sa mga manggagawa habang gumugulong ang kasong ito? Well, pagtulungan natin at hintayin natin ang desisyon ng korte at kung ano man yun, wala tayong gawa. Rirespetuhin natin. Marami pong salamat sa inyong oras, Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis. Kaugnay niyan, aminado ang Department of Labor and Employment na ikinagulat ang pagpapatigil ng korte sa 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Mula sa Maynila, live na magbabalita, Simon Gualvez. Mon, aapilahin ba ito ng DOLE, yung TRO? Yes, Cheryl, definitely aapela ang DOLE tungkol dito, lalo't nalungkot at di nga rin nila inasahan itong inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court patungkol sa 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Yan ay lalo't unang beses kasi ito nangyari na may dumiretso sa local court para sa isang wage hike order. Nanindigan ang DOLE, dumaan naman sa tamang proseso at konsultasyon. Yung 85 pisong aumento sa minimum daily wage ng mga manggagawa dito sa NCR. Nagsimula dapat ang unang bahagi na 60 piso noong July 25. Pero dahil sa inilabas na status quo anti-order ng Pasig Regional Trial Court noong July 24 o isang araw bago ang inaasahan sanang implementasyon, minabuti ng DOLE na ibalik pa rin muna sa dating sahod bago ang wage order at sumunod na lamang sa utos ng korte. Aminadong ahensya, hindi nila inasahan na didiretso sa lokal na hukuman ang mga petitioner. Oras kasi na hindi tanggap ng employer ang direktiba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, dapat silang umapela sa National Wages and Productivity Commission o NWPC bilang isang quasi-judicial body. Pero imbis kasi na administrative appeal, isang civil case ang hinain ng dalawang kumpanya sa Pasig RTC Branch 12. Ginamit nilang argumento na labag sa konstitusyon ang aumento at magdudulot ng tinatawag na grave and irreparable injury o permanenteng pagkalugi sa kanilang negosyo. Ito yung naging ugat kaya naglabas muna ng TRO ang korte. Tumanggi muna ang DOLE na magbigay ng isasagot nila sa inilabas na utos ng RTC. Office of the Solicitor General na raw kasi ang nakatakdang humarap dito. Habang speculative naman ang naging tugon ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa pangamba ng ilang grupo na baka maging precedent case ito o susundan sa hinaharap kapag may inilabas na kaparehong wage order. Cheryl, sa ngayon, nilinaw naman ng DOLE na kung sakali raw na ibinigay na ng employer yung 60 pesos na dagdag nitong mga nakarang araw para sa arawang sahod nga ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila, hindi na raw ito dapat pang bawiin o kunin pa sa mga empleyado o kahit nga kunin sa next na payday, no, dahil daw ito ay vested right na ng mga manggagawa. Lumalabas daw kasi na wala pang alam ang NWPC at yung mga employer hinggil dito sa order, lalo't kahapon lamang ito na-receive, no, kung ikukumpara sa July 25 na implementation ng nasabing wage hike issue. Kaya naman ang sinasabi din ng DOLE, kung sakali daw na hindi susunod dito yung mga employer, pwede daw silang mareklamo ulit ng mga empleyado
para sa paglabag sa General Labor Standards. Sa mga oras na ito, Cheryl, samantala, nagkakaroon ng pagtitipon, gathering na ngayon yung ilang mga grupo ng mga manggagawa dito sa may tapat ng isang ospital sa may Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila para ipanawagan yung kanilang pagkondena sa nilabas ngang TRO dito sa 85 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Cheryl? Maraming salamat, Mon Gualvez.